Wala rin kayabang-yabang itong presidente natin. Wala. Walang kayabang-yabang, no? Mantakin mo, mahina daw itong lineup ni PRRD, pero laman ng speech niya. Saan ka naman makakakita ng ganyang iba kasi, sabi ko nga sa inyo, ito talagang presidente natin, iba yung mga balitang nakakarating sa kanya. Akala niya ang cool niya eh. Akala niya yung mga pinagsasasabi niya na yun, hindi yung sasabog sa pagmumukha niya eh. Alam mo, BBM, kung nanonood ka, alam ko naman hindi. Pero sigurado ko na yung mga alipores mo, puros magagandang comment lang yung pinababasa sa'yo. Subukan mo. Pumunta ka sa comment section nung speech mo na yan. Tingnan mo kung gaano karami yung gigil na gigil sa mga pinagsasasabi ninyo. Channel nyo pa yan, ha? Nuknukan ka ng yabang. Samantalang nung nakaraang eleksyon, para kang pagong. Hindi ka man lang lumaban sa mga debate. Tapos ngayon, nagyayabang ka. Tapos merong panawagan ng taong bayan ngayon, pa-drug test ka. Hindi ka nga lumalaban doon sa doon sa hamon ng mga Pilipino. Tapos kung makapagyabang ka ngayon, kung makasita ka sa mga taga PDP. At alam niyo ba mga partners na tayo kalmado lang. Ginagampanan lang natin ng maayos yung ating kumbaga itong rally, no? Kasi syempre ngayon ang simula ng kampanyahan. Habang tayo relax na relax, mga bossing tayo pala ay binabanatan na ng kabilang grupo. Sino yan? Oo, at may mga mamaya ipi-play natin yung eksaktong speech noong ating magaling na presidente, pinakamamahal. Kaya pinakamamahal dahil nagmahalan lahat nung siya ang naging presidente. Pero ito yung mga kanyang ito yung mga kanyang sinabi pauna lang bago natin i-play yung video. Ayan, hirap na hirap daw humanap ng malalakas na kandidato yung mga katunggali niya. At tila mo parang pinabili lang daw ng mga suka or ng suka yung mga kandidato ni PRD. Yun naman talaga kasi talagang na siya nire-recta niya na Wala rin kayabang-yabang itong presidente natin. Wala. Walang kayabang-yabang, no? Mantakin mo, mahina daw itong lineup ni PRRD, pero laman ng speech niya. Saan ka naman makakakita ng ganyang iba kasi, sabi ko nga sa inyo, ito talagang presidente natin, iba yung mga balitang nakakarating sa kanya. Akala niya ang cool niya eh. Akala niya yung mga pinagsasasabi niya na yun, hindi yung sasabog sa pagmumukha niya eh. Alam mo, BBM, kung nanonood ka, alam ko naman hindi. Pero sigurado ko na yung mga alipores mo, puros magagandang comment lang yung pinababasa sa'yo. Subukan mo. Pumunta ka sa comment section nung speech mo na yan. Tingnan mo kung gaano karami yung gigil na gigil sa mga pinagsasasabi ninyo. Channel nyo pa yan, ha? Coach Oli, ano masasabi mo doon? Pinabili lang daw ng suka. At hirap na hirap daw humanap ng magagaling na mga kandidato ang PDP Laban. Sino-sino ba mga kandidato ng PDP Laban? Coach Oli? Jimmy Bondo. Jimmy Bondo, abogado. Dating umupo sa administrasyon ni Duterte, dating Yusek yata yan si Jimmy Bondo. Walang kaso ng korupsyon yan. Lalayo pa ba tayo? Pastor Kibuloy. Pastor Kibuloy. Zero corruption. Mas marami pa nagawa si Pastor Apollo Kibuloy sa kanyang buhay kaysa sa pamilya nyo. Sa pamilya, pag samasamahin lahat ng ginawa ng pamilya nyo, mas marami pang achievements at accomplishments. Pero ito si mga Pastor sinasabi Kibuloy. ni sinasabi ni bago ko mabanggit yung mga linyada na yan. Itong binabanggit ni BBM. Okay yan. Gusto mo yan, ha? Walang iyakan. Oo. Ha? Sige. Ginusto mo yan. Sinimulan mo. Game. Basta walang iyakan. Walang sumbungan kung saan-saan. Walang sumbungan kung sa HOR, etc. Walang patawagan walang tawagan sa gusto mo yan, sagutan? Ay, sige. Total din naman, magaling din naman pala kayong makipagbardagulan. Bardagulan lang. Walang hearing sa Congress. Walang contempt, walang demandahan. Pwede rin naman bardagulan. Asaran lang. Doon tayo sa patas. Yes. Aso nyo yan sa HOR doon tayo sa patas na gusto nyo sa bunong braso.
Ikaw, Jay Guevara, pinabili lang daw ng suka yung mga kandidato. Sabi ko naman sa'yo, magtutulog ka eh. Ang hirap sa'yo pag Wala nang gano'n tulog. Pag walang tulog, pag puro hangin na lang pumapasok sa kukote. Unang-una, ito na lang. Sino ba, mag-ano tayo kasi, sinimulan mo yan, so, re-rebatan namin yan, no? So, pinabili ng suka, Bilyar versus attorney Jimmy Bondoc. So, malayo agwat. Malayo. Bato. Bato de la Rosa versus sino ba mga, hindi ko kasi kabisado mga Erwin Tulfo. Oo. Malayo pa rin. Malayo. Kasi Oo. sa bagay, parehas Hindi, silang lamang lang si Erwin parehas dahil- sila mandurugas. Kasi si Erwin daw, nandugas ng kanyang pangalan. Ito rin, nandugas ng kanyang pinag-aralan. Si Castro ba, nila? Bata ba ito ni Hindi, Marcos? Iba si Castro eh. Team B niya yun, Team B. Yun yung parang Yun yung talagang Kumbaga, binili ito ng Team suka. A niya, yung bagong Pilipinas slate, at saka Team B niya, yung makakaliwa slate. Kaya Kanya. ito Team lang A, Team B yan. Dalawa ang ano niya eh. Kanya pala. Ngayon lang ako na ka-encounter at sa tanang buhay ko na kung wala naman palang sinabi yung lineup ng Duterte, ba't nagkukuda ka dyan? Tama. Bakit parang nasasaktan ka? Bakit parang big deal sa'yo? Kung walang bilang yung lineup na yan, so dapat wala kang pakialam dyan eh. So bakit kailangan mo pang gamitin yan sa isang speech mo kung walang bilang yan? So ikaw mismo nagpatunay na yung lineup na yan, mabigat yan at Yes. talagang kinakatakutan nyo. Yun ang kabaliktaran sa mga sinabi mo. May dadagdag pa ako. Sige, go. Eto, sigurado ako, hindi kaya lumaban sa PDP to. Pag eto ang nangyari, ay tapos sila. O sige, hamunan tayo. Okay? Yung kampo ni BBM at ang PDP, laban tayo. Drug test. Yun. Hair follicle test. Yabang-yabang mo. Sasabay pa kami, Banateros. Gusto nyo araw-araw, basta sagot ninyo Hindi pala kasama na pala. Pastor Kibuloy. Sige, panalo drug na test kayo. tayo. Ako, Basta sasabihin ko sa inyo, yung PDP, hindi tatanggi sa drug test yan. Pag may addict sa PDP, patatalsik natin kay PRRD. Ngayon, kung may addict dyan sa slate mo, kaya mo patalsik BBM? Kaya mo pa hair follicle test yan? Drug test. Ako, kaya, siguro, pag sinabi ni drug test kayo lahat. Drug test lahat yan. Ikaw, kaya mo sabihin? Diyan pa lang, tawag na kayo eh. Kahit yung vloggers mo, mag-drug test kami, pare-pareho eh. Hindi niya gagawin yun, Coach. Tama ka dyan. Boss Dada, hindi niya gagawin yun. Alam mo bakit? Halimbawa, si PRRD. May dugtong ko lang, Boss Din, no? Si PRRD nag-utos. Magpa-drug test kayo lahat ng lineup. Sabi naman ni Marcos, magpa-drug test kayo lahat. Sumagot yung mga lineup. Ikaw muna. Bago kami. Hindi magpapadrug test. Di ba? yung iba, no? Ganun dapat eh. May mamimili Napakayabang eh. Hindi, ito talaga sobrang yabang. Hindi naman kayang panindigan. Nuknukan ka ng yabang. Samantalang nung nakaraang eleksyon, para kang pagong. Hindi ka man lang lumaban sa mga debate, tapos ngayon nagyayabang ka. Tapos merong panawagan ng taong bayan ngayon, pa-drug test ka. Hindi ka nga lumalaban doon sa doon sa hamon ng mga Pilipino. Tapos kung makapagyabang ka ngayon, kung makasita ka sa mga taga PDP, at meron pa siyang sinasabi dito kay Pastor Apollo Kibuloy na meron daw isang bulaang propeta na tumatakbo, na nakakulong, na may mga kaso. Diyos ko, patunayan niyo muna yung mga kaso niyo. Balita ko, secret na lang. Huwag na lang natin tayo masyado maingay. Pero yung mga kaso nga sa Amerika, natatapos na. Yung Amerika na mismo ang nagsabi na weaponized yung sistema nila para atakihin at targetin ang mga religious organizations na ginaya nyo dito. Sabi nga nila, nagpunta ka lang ka sa Amerika, pagbalik mo dito, ginaya mo na yung ginagawa ng administrasyon ni Biden sa lahat ng mga religious organizations sa Amerika. Hindi naman lahat, pero sa mga targeted na mga religious organizations sa Amerika eh. Tapos kung makapagsalita ka ngayon, para namang wala kang kaso, meron kang tax evasion na guilty ka. Yung pamilya nyo, ang laki ng ninakaw sa Pilipinas. Ang daming namatay nung panahon ng tatay mo, diktador ang tatay mo. Tapos kung makapagsalita ka ngayon, parang ang linis-linis mo.
Bago ka siguro magsalita, tumingin ka muna sa salamin. Gaano karami ang ipinapatay ng mga magulang mo? Naku, Dahil sinasabi niya dito sa kanyang speech, na wag na daw tayo doon sa madugo. Tapos na daw yung madugong ira. Madugong ira, sa tatay mo yun. Ang daming nawala, ang daming namatay, na hanggang ngayon hindi pa nakakakuha ng hustisya. Tapos kung makapagsalita ka, parang ang linis-linis nyo. Alam mo, ganyan daw pag ganyan daw kapag under the influence. Ay. Puging-pugi siya sa sarili niya. Ano bang Galing na vitamins galing siya sa sarili niya. O na parang ang linis-linis niya na wala siyang kasalanan. Again okay lang magsalita kayo ng ganyan. Pero siguraduhin nyo na kapag binalikan kayo ng masang Pilipino, hindi nyo gigipitin. Hindi kayo babawi ng mga gagamitin nyo yung inyong kapangyarihan para patahimikin yung mga sasagot sa inyo. Siguraduhin nyo na ready kayo na sumagot sa mga batikos na pabalik sa inyo, mga partners.